Ang ating paksa ngayon mga kababayan ay tungkol sa pag-ibig na nakasulat po sa Biblia. Bagamat napakarami na pong mga ngaral ang nagtuturo tungkol sa pag-ibig na ito, pero hanggang sa panahong ito mga kababayan na ako ay nagsaliksik ng mahabang panahon, subalit wala po akong narinig sa mga ngaral na iyan at saka kahit kaninong sekta pa yan, wala pong nakapagpaliwanag ng tunay na kahulugan ng pag-ibig na binabanggit po sa Biblia. Ang pag-ibig na ito mga kababayan ay mula sa Diyos Ama na ibinigay niya kay Panginoong Hesukristo. Ang pag-ibig na ito mga kababayan ay ang pagliligtas mula sa pagkapahamak o pagliligtas upang ang mga tao ay hindi mapahamak. Yan po ang pag-ibig na yan. O kaya ang pagliligtas upang hindi makarating sa kamatayan ng bawat espiritu ng tao. Yan po ang pag-ibig na nakalagay po dyan sa Biblia. Ito po ay nasa ikalawang dakilang utos. Nakasulat po na ibigin mo ang iyong kapwa. Ang pag-ibig na ito mga kababayan ay iligtas mo ang iyong kapwa sa kamatayan. Mga kababayan, dito lamang po sa Church of God Born Again Christians matatagpuan ang pag-ibig na iyan. Bakit ko po sinasabi mga kababayan? Dito po inihayag ng Panginoong Diyos ang tamang bautismo na siyang nakakapagligtas. Ang tamang bautismo mga kababayan ay siya yung pag-ibig mula sa Diyos Ama na ibinigay sa ating Panginoong Hesukristo at ibinigay din naman kay Apostol Pablo ang pag-ibig na iyan. Ngayon, mga kababayan, inihayag naman ng Diyos sa Church of God Born Again Christians ang pag-ibig na iyan. Ngayon, ating pag-aaralan ang video ng ating pinakamagaling sa kanyang panahon o sa ating panahon, pinakamagaling na preacher na tinawag pa nga ng kanyang mga alagad na the most sensible preacher in our times. Si Brother Eli po ay binigyang napaka-galing na utak mag-memorize ng mga talata. Subalit, wala sa kanya ang pag-ibig. Bakit ko po nasasabi na wala sa kanya ang pag-ibig, mga kaibigan? Sapagkat ang pag-ibig na binabanggit po sa Biblia ay magligtas ka. Ibigin mo ang iyong kapwa. Ang ibig sabihin ay iligtas mo ang iyong kapwa sa pagkapahamak. Iyan po ang adhikain, layunin ng The Church of God Born Again Christians upang mayroong maligtas mula sa sanglibutan, mga kaibigan. Ano po yung pagliligtas na ito, mga kaibigan? Sa pamamagitan ng tamang bautismo, dahil yan po ang pag-ibig sa kapwa. Panonoorin po natin ang mga video, mga kaibigan, at lalagyan po natin ng reaksyon. Ang sinasabi ko po na pag-ibig ay ang pagliligtas sa kapwa.
Yan po ang pag-ibig mula sa Diyos Ama, dumaan sa ating Panginoong Hesus Kristo at dumaan din kay Apostol Pablo at nandito na po ngayon sa Church of God, Born Again Christians. Ang pag-ibig ay ang tamang bautismo na nakapagliligtas ng espiritu ng bawat tao. Ang marapat na paglilingkod sa Diyos na dapat pagsikapang magawa ng may pag-ibig ayon sa Biblia. Alam nyo, ang paglilingkod ay nagagawa na walang pag-ibig eh. Parang yung isang nagtatrabaho sa isang kumpanya, pwede niyang magawang maglingkod na walang pag-ibig. Ibig sabihin, paglilingkod na naghihintay ng oras, minsan, hindi pa ora ng retiro, titigil na siya sa trabaho na nakasimangot, wala sa loob yung ginagawa dahil walang pag-ibig. Yun. Pero mga kapatid, kung ang isang tao po ay mayroong pag-ibig at siya'y maglilingkod sa Diyos, merong hinahanap ang Diyos na paglilingkod na ating magawa. Dapat nating pagsumikapang magawa. Ang pangunahin pong sangkap ng marapat na paglilingkod, pag-ibig. Pag nawala yun, maraming magiging kulang ang ating paglilingkod. Ang pag-ibig ang nagpapasakdal sa isang bagay. Alam nyo, ang kapunuan o ang kaganapan ng lahat ng bagay ay ang pag-ibig. Mga kababayan, alam po ng napakaraming mga ngaral ang pag-ibig na yan. Binabanggit po lahat ng mga ngaral yan, mga kaibigan. Wala po akong nakitang sekta o religion na hindi binabanggit ang tungkol sa pag-ibig na iyan. Subalit, wala po akong narinigan na ang pag-ibig na yan ay nasa tamang bautismo. Wala po. Sapagkat ang tamang bautismo, mga kaibigan, kapag mayroon ka niyan, ay may pag-ibig kang makapagligtas sa kapwa. Kaya nga po sinabi ni Apostol Pablo na kung wala siyang pag-ibig, kahit pa makapagsalita siya ng mga salita ng tao o salita ng anghel, na kung wala naman siyang pag-ibig, ay para siyang batingaw. Ito po ang aking sinasabi ngayon, mga kaibigan. Ang pag-ibig po na yan ay napakaraming definition. Napakarami na pong taong nag-define ng pag-ibig na yan. Lalong-lalo na po sa mga ngaral ng mga salita ng Diyos. Ang mga pastor, mga guro, mga ministro ay ginagamit nilang lahat ang salitang pag-ibig na yan. Subalit, wala pong nakatumbok o nakatukoy sa tunay na pag-ibig na iyan. Wala po akong naringgan na nagsalita tungkol sa tamang bautismo na siya yung pag-ibig na binabanggit sa Biblia. Sapagkat ang pinakadakilang pag-ibig ay yung makapagligtas ka sa iyong kapwa. Yun ay pag-ibig mo sa kapwa mo. Na kung mailigtas mo yung kapwa mo, yan ang dakilang pag-ibig. Ganon din naman ang ating Panginoon Jesucristo. Ang kanyang pag-ibig sa buong daigdig ay ang mailigtas.
ang makasampalataya sa Kanya. Ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang nais niya ay maligtas ang marami. Hanggang sa panahon ni Apostol Pablo, ang pag-ibig na yan, mga kababayan, ay pagliligtas sa mga tao. Ngayon, mga kaibigan, nandito po ang Church of God Born Again Christians na dala-dala ang tamang bautismo upang ang mga tao ay maligtas, maalis sa kapahamakan, at mailipat sa kaligtasan. Yan po ang adhikain ng Church of God Born Again Christians na ito, na may dala po ng tamang pag-ibig na nakalakip sa tamang bautismo, mga kababayan. Alam po ng napakaraming pastor, ng mga guro, ng mga ministro, alam po nila na may pag-ibig na dakila. Ang kaso nga lang po, hindi nila natumbok, hindi nila naunawaan na ang tamang bautismo pala ang bukod tanging kinalalagyan ng tunay na pag-ibig, sapagkat sa tamang bautismo lamang po tayo maliligtas. Iyan din po ang unang pagkapanganak spiritually. Yung tamang bautismo po, yan ang unang pagkapanganak spiritually, sapagkat ang ikalawang pagkapanganak ay sa ikalawang langit na po yan. Kaya po, ang ating adhikain ngayon, mga kababayan, ay makahikayat tayo ang Church of God Born Again Christians ay makahikayat ng mababautismohan ng tamang bautismo upang maligtas. Yan po ang dakilang pag-ibig. Kaya kapag napasadahan po ninyo ang video na ito na aking sinasabi, magsama-sama po tayo magsaliksik. Pag-usapan po natin ang tamang bautismo, nandyan po ang kaligtasan. Nandyan po yung pag-ibig na binabanggit sa Biblia, mga kababayan. Sinasabi yan sa banal na kasulatan na kung wala ang pag-ibig, hindi ganap, walang kabuluhan. Sinasabi po sa Biblia na kung walang pag-ibig ay hindi ganap, walang kabuluhan. Tama po yan, mga kababayan. Pag-ibig, marami pong paraan para ipakita sa kapwa ang pag-ibig. Subalit, ang pag-ibig na binabanggit po nito na kapag wala ay walang kabuluhan, ay yung pagliligtas mula sa kapahamakan, dapat mailipat sa kaligtasan. Yan po yung dakilang pag-ibig na binabanggit sa Biblia, mga kababayan. Ngayon, sa panahong ito, masasabi po natin na halos lahat, hindi naman po natin nilalahat, baka nga po mayroon pang pinagpahayagan ng ating Panginoong Diyos na iba. Halos lahat po sa buong daigdig ay wala pa pong nakatuklas ng dakilang pag-ibig na iyan. Pare-pareho po silang lahat. Pag-ibig sa tao lamang ang kanilang binabanggit. Pati itong si Brother Eli Soriano, lahat ng pinakamagagandang magawa, pag-ibig sa kapwa, nabanggit na niya. Subalit, ang pag-ibig
na ito ay yung pagliligtas sa bawat isa sa pagkapahamak. Wala pong nakabanggit niyan, mga kababayan. Kailangan na po ngayon ng mga tao ay mahango mula sa pagkapahamak. Sa pamamagitan ng bautismo na lubog sa tubig, sila ay mapapahamak, mga kaibigan. Ngayon at inihayag ng Panginoong Diyos ang tamang bautismo, kailangan po lahat po na gustong maligtas ay makatanggap ng tamang bautismo. Yan po yung dakilang pag-ibig tungo sa buhay na walang hanggan. Pagliligtas po sa bawat tao, yan po ang dakilang pag-ibig. Mula po sa ating Panginoong Diyos Ama yan, na ibinigay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at ibinigay muli sa pamamagitan ni Apostol Pablo. At nandito na po ngayon muli sa Church of God Born Again Christians. Ito po yung isang bagay na hindi matututulan ng kahit sinong kaalit. Tamang bautismo, sapagkat nandyan po ang tunay na pag-ibig mula sa Diyos. Basahin natin ang 13:1 hanggang 2 ng unang Korinto. Pakinggan nyo. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, tatapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Iyan po, sinabi po ni Apostol Pablo na kapag wala daw siyang pag-ibig, kahit anong galing pa, kung wala naman siyang pag-ibig, ay para siyang batingaw na umaalingaw-ngaw. Mga kaibigan, ang pag-ibig po na ito na binabanggit ni Apostol Pablo diyan ay ang pagliligtas sa kapwa-tao. Yan po yung pag-ibig. Sa mundong ito, mga kaibigan, lahat po ng religion ay nagnanais makapagligtas ng tao. Subalit, wala pa po akong naringgan tungkol sa tamang bautismo na yan. Kaya nga po, nung ako po ay napagbigyan ng pagkakataon na mag-aral sa mga nakasulat sa Biblia, ito po ang aking natanggap na pagkaunawa. Bukod tanging tamang bautismo lamang tungo sa kaligtasan. Yan po ang pag-ibig na binabanggit sa Biblia. Si Panginoong Hesukristo, yan po ang kanyang misyon. Kung bakit siya bumaba, sinugo pababa dito sa lupa, ay upang maligtas ang marami. Ganon din po kay Apostol Pablo, upang maligtas ang marami. Ganon din naman ngayon sa Church of God Born Again Christians, upang maikalat ang pag-ibig dito sa lupa. Ang pagliligtas ng Diyos ay nandito na, mga kababayan. Yan. Pero mong napakadakilang achievement mo. Yung makapagsalita ka ng wika ng mga tao at ng mga anghel. That is more than what is expected of a human being. Kasi ang obligasyon lang naman nating sabihin at salitain yung ating mother tongue, ating sariling wika. More than that, wala namang nag-i-expect sa ating makapagsalita ng iba pa. Kung Ilocano ka, dapat marunong kang Ilocano. Diba? Nabubuhay ka sa Ilocos, dapat marunong ka Ilocano. Pero para marunong ka ng Bisaya, hindi naman hinahanap sa atin ng Diyos yung
makapagsalita ka pa ng Bisaya. Pero pag marunong ka ng Bisaya, ba, magaling yun. Ilocano ka, marunong kang Bisaya. Ilonggo, Cebuano, marunong ka ng wika ng Ibanag, marunong kang Tagalog, Kapampangan, marunong ka ng Latin. Ba, hanga-hanga na yun. Napakalaking puhunan nun, mga kapatid. Matutunan ko lang yun eh. Malaking bagay yun. Marunong ka ng German, marunong ka ng Bangla, marunong ka ng Hapones na salita. Pero ang sabi ni Pablo, kung ako man ang wika ay magsalita ng wika ng mga tao at ng mga anghel, lalong kahanga-hanga pati wika ng anghel alam ni Pablo, tatapot wala akong pag-ibig, para ang wika akong isang patingaw na umaalingaw-ngaw. Walang kwenta. Walang naiiwang marka, walang naiiwang kasaysayan yung batingaw. Walang kwenta yung batingaw ayon sa Biblia. Wala yung naiiwang bakas sa istorya. Matutunan mo man magsalita ng lahat ng bagay. Wala yung pag-ibig dun sa sinabi mo. Walang maiiwan dun eh. Kaya tinan ninyo yung aral ng Katoliko. Wala kasi yung punto na dapat makita ng tao. Walang naiiwan sa tao. Pagkasimba, uwi uli sa bahay, lasinggo rin. May pagbabago ba? Sugarol din. Walang naiwan eh. Umalingaw yung batingaw na walang naiwan kahit ano. Parang ganun yung nagsasalita na walang pag-ibig, walang maiiwan sa makakarinig. Mga kapatid, nakuha niyo yung punto ron? Naging ako'y parang batingaw na umaalingaw-ngaw. Yan. Kaya alisin mo ang pag-ibig, walang kwenta ang lahat ng salita na sasabihin ng isang tao. Salita ng tao, salita ng anghel, minus charity o agape o love. Alisin mo ang pag-ibig, walang kabulok. Mahahaba pong pananalita ni Brother Eli Soriano. Kaiga-igaya sa pandinig. Napakahusay na talumpati. Napakaraming ehemplo. Examples, napakarami. Subalit, wala siyang nasasabi na ang pag-ibig na yan ay upang makapagligtas ng bawat tao. Wala po. Lalong-lalo nang hindi sumasagi sa isip niya ang tamang bautismo na kung saan nakalakip ang tunay na pag-ibig na yan. Ang tamang bautismo po kasi, diyan nakalakip ang pag-ibig na makakapagligtas ng bawat espiritu. Hindi po ipinasok sa pag-iisip ni Brother Eli Soriano ang tungkol sa tamang bautismo para sa kaligtasan. Meron pa siyang itinuloy na sinabi, tuloy pa natin. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at naalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman. Kung magkaroon na ang wika ako ng kaloob na panghuhula, alam ko na ang lahat ng hiwaga at lahat ng kaalaman. Sobra na yan. Pag sinabing lahat ng kaalaman, meron pa bang tataas sa grado ng iyong kaalaman nun? Nasa iyo na lahat ng kaalaman. Magkaroon man ako ng wika ng kaloob na panghuhula na nalalaman ko ang lahat ng mga hiwaga. Wala nang hiwagang hindi niya alam. Alam niya na lahat ng hiwaga. Ano pa? At kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pat mapalipat ko ang mga bundok. Biro mo yun. Meron na siyang buong pananampalataya.
buong kaalaman, buong hiwaga. At sa pananampalataya niya, mapapalipat niya na ang mga bundok. Datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Ayan, walang kabuluhan. So, kung merong mga bagay na makabuluhan, things that are considered great, it must be seasoned with love. Kailangan to make a thing great and for it to be appreciated by God, kailangan may kalakip yan na pag-ibig. Ginawa mo man to the best of your ability, wala namang pag-ibig, hindi pwede na maging dapat. Buong pananampalataya, hindi sapat. Kahit makapagpalipat ka pa ng bundok, walang pakikinabangin sa akin, sabi ni Pablo. Buong kaalaman, hindi sapat. Kaalaman sa buong hiwaga, hindi pa rin sapat. Yon. Kaya, nakikita nyo yung ating paksa, mga kapatid. Ang pangunahin sa lahat na kailangang ilakip sa paggawa ay ang pag-ibig. Sinabi po niya, kaibigan, na ang kailangang ilakip sa paggawa ay ang pag-ibig. Subalit, wala naman po siyang sinasabi na ano ba ang pag-ibig na yan. Napakarami po ang kahulugan ng pag-ibig. Napakarami. Iba-iba po yan. Wala naman po siyang sinasabi ano ba yung pag-ibig na yun na kailangan ilakip sa paggawa. Gawin man lahat ng isang tao ang pinakamagaganda, pinakamagagaling na pag-ibig na magagawa sa kapwa. Hindi pa rin po yun yung pag-ibig na binabanggit sa Biblia. Ang binabanggit po na pag-ibig na nakasulat sa Biblia ay ang kung papaano ka makapagligtas ng kapwa. Ng espiritu po yan ng tao. Hindi po yung kaluluwa, hindi po yung kaluluwa. Hindi po yung kaluluwa. Yung kaluluwa po ay babalik sa lupa. Mamamatay yung kaluluwa. Ang espiritu po ay buhay. Ang espiritu ng tao ay mamamatay lamang yan sa pamamagitan ng maling bautismo. Uulitin ko po, ang espiritu ng tao na nakatahan sa bawat puso ng bawat isa ay mamamatay yan kapag binautismuhan ng maling bautismo. Nakasulat po yan sa Biblia. Nakasulat po sa Roma 6 na kapag binautismuhan ka ng lubog sa tubig ay tungo ka sa kamatayan, sa Hades. Ngayon, yung bautismo na yun na nagdala sa isang espiritu sa Hades ay bubuhayin naman yan ng tamang bautismo mula sa Church of God Born Again Christians. Kaya po nakasulat sa Biblia na bakit binubuhay muli ang mga patay. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Dito na po sa Church of God Born Again Christians ang may daladala ng tamang bautismo upang mabuhay kayong mga pinatay ng bautismong lubog sa tubig. Yun namang mga tumatanggap ng bautismo na bumubuhay sa mga patay, sila naman po ay dinadala sa Sheol. Sa Sheol. Tatalakayin po natin yan kapag nagpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral.
Mga kababayan, ang pag-ibig na ito ay hindi pa nababanggit ng kahit sinong mga ngaral. Yung pagliligtas mula sa kapahamakan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng tamang bautismo. Yung agape, yung banal na pag-ibig at pagmamalasakit na sinasabi sa Biblia. Yung banal na pag-ibig at pagmamahal na kalakip. Ayan po ang narinig po natin. Alam po ni Brother Eli Soriano na mayroong banal na pag-ibig at pagmamahal. Yan po ang mga kalakip sa paggawa. Ang pag-ibig at pagmamahal na banal na kalakip sa paggawa, yan po ang kabubuoan niyan, mga kaibigan, ay tamang bautismo. Yan po ang banal na pag-ibig na gagawin dapat sa kapwa. Ngayon, ipinahayag na po ng banal na Diyos ang tamang bautismo, kung saan po nakalakip ang banal na pag-ibig at pagmamahal sa isang tamang bautismo, mga kaibigan. Ngayon, yon ang kalakip ng hinihiling ng Diyos na marapat na paglilingkod. Maaaring sinasabi ng lahat na tayo o sino man ay naglilingkod sa Diyos. Pero kailangan makita lahat ito eh. Kasi alisin mo ito, hindi marapat ang paglilingkod. Marami po ngayon naglilingkod sa Diyos eh. Walang kaalaman. Meron naglilingkod sa Diyos, walang pananampalataya. Meron naglilingkod sa Diyos, walang pagkatalos sa mga hiwaga. At higit sa lahat, may naglilingkod, walang pag-ibig. Nasasabi nyo, meron ba nun? Meron. May naglilingkod, walang kaalaman eh. Diba? Akala niya, naglilingkod siya sa Diyos, load siya ng load sa santo. Hindi niya alam, kasuklam-suklam sa Diyos yung niluluhuran niya. Di ba? Pero alam niya, naglilingkod siya. Mga kababayan, katulad din po ni Brother Eli Soriano, na ang pagkaalam niya ay naglilingkod siya ng tama sa ating Panginoong Diyos. Hindi po. Bakit ko po nasasabi na hindi siya naglilingkod ng tama? Sapagkat ang dakilang utos ng ating Panginoong Diyos na pagliligtas sa kapwa ay wala po sa Kanya at wala po sa MCGI. Bakit ko po nasasabi ito, mga kababayan? Ang pag-ibig po na yan ay nasa tamang bautismo. Bukod dyan, wala ng pag-ibig na banal. Maliban sa tamang bautismo, walang ibang pag-ibig na makakapagligtas. Ang bautismo ng MCGI ay bautismong lubog sa tubig. Kabaligtaran po yan ng pag-ibig ng Diyos. Bakit po kabaligtaran? Tungo po yan sa kamatayan, yung bautismo na lubog sa tubig. Mauunawaan po ninyo ang sinasabi kong ito kung kayo po ay totoong nagsasaliksik ng katotohanan. Upang mapag-usapan at magkaliwanagan po tayo tungkol sa bagay na yan, ay mag-like kayo sa channel, sa video na ito, mag-subscribe kayo sa channel ko, at pag-aralan po natin ang pag-ibig na banal na nakasulat sa Biblia. Kay Brother Eli Soriano, mga kababayan, simula pa noong 1990, narinig ko na ang boses niyan sa radyo. Ngayon, 2026 na.
hindi na umabot sa isip at hindi na rin lumabas sa kanyang bibig kung ano nga ba ang tunay na pag-ibig na ito. Akala niya ay nakakapaglingkod siya. Hindi po. Siya ay isang naglilingkod sa kasinungalingan. Malamang sasama ang loob ninyo kayong mga napaanib sa kanyang grupo kapag narinig po ninyo ito. Malamang ay iiwanan na ninyo ang paghahanap ng katotohanan kapag narinig ninyo ang aking mga salita. Malamang ay sabihin ninyo, ako ang mali, siya ang tama. Ngunit ito po ang tatandaan ninyo. Nakasulat sa Biblia, suriin lahat at panghawakan ang mabuti. Suriin ang bawat espiritu kung sa Diyos o sa demonyo. Nakasulat po yan, mga kababayan. Ngayon, kung kayo po ay titigil at panghahawakan nyo na lang ang magaling na tao na si Brother Eli Soriano, ang masasabi ko po sa inyo, talo na lang kayo. Para makapanalo kayo, ay lumabas kayo at magsuri. I-double check po ninyo ang mga sinasalita ko at sinasalita ni Brother Eli Soriano. Malalaman po ninyo ang katotohanan. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Ang bagay na ito na banal na pag-ibig ay nandito lang po sa Church of God Born Again Christians. Ngayon, akala ni Brother Eli Soriano ay nakakapaglingkod siya ng tama. Mali po yan, sapagkat kung saan naroon yung pag-ibig ay wala naman siya doon. Naandoon siya sa kabila ng pag-ibig. Ano po yun? Dalawa lang po ito, mga kaibigan. Maling bautismo kay Soriano. Tamang bautismo, Church of God Born Again Christians. Maling bautismo, MCGI. Tamang bautismo, Church of God Born Again Christians. Banal na pag-ibig, wala sa MCGI. Banal na pagmamahal, wala sa MCGI. Banal na pag-ibig, banal na pagmamahal, nasa Church of God Born Again Christians. Yan po ang katotohanan. Yung mga katutubo lang dito sa ating bansa, alam nila may Diyos, naglilingkod sila sa Diyos. Papatay sila ng baboy, tsaka manok, iniaalay dun sa mga kinikilala nilang Diyos. Pero walang kaalaman dun. Wala rin dun yung essence ng tunay na pananampalataya. Walang kwenta yun eh. Yan, dapat nyo maintindihan. Kaya, dapat sa paglilingkod, may kaalaman. Sa hiwaga, meron ka rin kaalaman. Pero hindi dapat mawaglit kahit kailan yung pag-ibig. Kasi, yun ang paraan para makagawa tayo ng marapat na paglilingkod. Yan po ang ating tinatalakay na paksa, mga kapatid, ngayong araw na ito, na yung nararapat na paglilingkod sa Diyos na dapat nating pagsikapang magawa. Habang palapit ang araw ng pagsusulit, mga kapatid, ang ating final examination ay malapit. Yung marapat na ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, ang ating pagsusulit, ang final examination po natin ay malapit na. Bawat araw ay palapit ng palapit ang ating araw ng pagsusulit. Ngayon, mga kababayan, kapag hindi pa ninyo natutuklasan o natatagpuan ang tamang bautismo at maipapahamak mo ang iyong espiritu sa pamamagitan ng
iyong kinaaanibang relihiyon, ay wala ka ng paraan para mabawi mo pa yan pagka nalagutan ka ng hininga sa religion mo na yan, mga kababayan. Katulad ni Brother Eli Soriano, akala niya ay nakapaglingkod siya ng maayos sa Panginoong Diyos. Hindi po, sapagkat wala po sa kanya ang pag-ibig na ito, nakalakip sa kanyang mga gawa. Wala po. Ang pag-ibig na ito ay nasa tamang bautismo lamang po. Ang bautismo ni Brother Eli Soriano ay lubog sa tubig. Yan po ay kasinungalingan na gawa ayon sa Biblia. Sapagkat yan po ay tungo sa kamatayan. Mga kababayan, uulitin ko po sa inyo na ang MCGI, wala po dyan yung pag-ibig na binabanggit sa Biblia, mga kababayan. Sapagkat sa tamang bautismo lamang matatagpuan ang pag-ibig na yon, yung banal na pag-ibig na yon. Ang bautismo ng MCGI ay sa kabila, taliwas, kasalungat po ng tamang bautismo. Kaya wala po yung tunay na pag-ibig dyan sa MCGI, mga kababayan. Ngayon, kung ayaw po ninyong maniwala, bahala po kayo. Hindi po naman kayo pinipilit na maniwala sa aking sinasabi. Subalit kung magsasaliksik po kayo, masusumpungan ninyo ang mabuti. Tandaan po natin yan, mga kababayan. Masusumpungan po ninyo ang kaligtasan kung magsaliksik pa kayo. Hanggang dito na lamang po muna tayo. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na nagbibigay sa atin ng mga pagkakataon, mga araw upang tayo ay makapagsaliksik pa at maalaman natin ang tungkol sa ating kaligtasan tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.